Balikan na po natin ang ulat ni Maki Pulido tungkol sa hindi naman daw natatanggap ng mga tauhan ng Pag-asa ang ilang benepisyong naipangako sa kanila. Maki? Alam mo, Rafi, tulad nga ng sinabi mo, no? Matapos kasing bisitahin ni Pangulong Noynoy Aquino yung opisina ng Pag-asa noong nakaraang taon, natanggap ng ating mga weathermen yung mga benepisyong 6 na buwan ng naantala. So backlog yun ng 6 na buwan. Yun nga lang, pagkatanggap nila noon, nung nakaraang taon, mula Enero nitong taon, hindi na naman daw nakakatanggap ng hazard at longevity pay yung mga taga-Pag-asa. Ito sanang mga benepisyong ito ay dagdag itong 10 hanggang 12,000 piso kada buwan sa sweldo ng ating mga weather forecaster. Yung mababang sweldo ng ating mga weather forecaster ang isa sa mga dahilan ng brain drain sa Pag-asa. Kung dating araw ay ordinaryong weather forecaster lang ang nag-a-abroad, ngayon ay mismong pinuno na ng ahensya. Kahapon ay kinumpirma na nga yung formal na pagbibitiw ni Nathaniel Servando bilang director ng Pag-asa para sa'y makapagturo sa Qatar. Ang sabi ng Philippine Weathermen Employees Association, hindi man makakatapat sa sweldo sa ibang bansa, malaking tulong na raw sana kung maibigay man lang yung benepisyo. Ayon kasi sa batas, Rafi, makukuha yung pambayad sa benepisyo mula sa savings ng ahensya. Tinawagan natin ang DOST at ang sabi sa atin ng tagapagsalita ng DOST na Simon Liboro ay inaayos na raw ito ng Department of Budget and Management. Kanina nung nasa Pag-asa tayo ay nakausap natin si Alzar Aurelio, isa sa mga weather forecaster, di ba? Isa nga siya sa mga lagi nating ini-interview tungkol sa lalo na kapag panahon na ng bagyo. Sabi niya, siya naman daw ay binata pa kaya kinakaya pa niya. Pero hindi raw niya may tatangging mapapaisip siya kung may alok na trabaho sa ibang bansa, lalo na kung magkaroon na siya ng sariling pamilya. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido.